Alright, Mabs. At medyo merong tension kanina habang naka-live tayo kanina sa press con ni Senator Ping Lacson, mga kabsat. No? Medyo siya. Marami siyang pinasabog na naman kanina, no? Pero to cut it short, Mabs, talagang binarabara niya itong si Amy Marcos. Grabe talaga, Mabs. Mahaba yun eh. Pero kung dadala, actually, andito yun eh. Teka lang andito sa baba. Ito. Hindi ko alam kung malakas yung sounds nito, pero tingnan natin. Sige, i-pass forward natin. Okay, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. Okay. But we prefer to get it from the original and official and investigation. Pass forward ko lang guys. Possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. Ito, binanggit din kanina sa press con ni Senator Ping Lacson na meron daw connection itong si Romualdez kay Discaya sa pagbili yata ng property. Naging front daw itong mga Discaya. Sumbalit na ako po. Pag-uusapan ulit natin ng mas malalim maya-maya. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Tama. Ebidensya ang magsasalita dyan. Hindi yung puro ngaw-ngaw. No? Reklamo itong si Amy Marcos kasi nga daw, sarap niya daw. Hindi naman napaparusahan yung pinsan niyang si Romualdez. Tapos putra sa dami ng sinasabi ni Amy Marcos. Sige Banat, Senator Lacson. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys and what prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. Nako, makokontempt yung mga bumasted sa invitasyon ng Blue Ribbon. Nako po. O pag hindi pa sila attend sa Lunes, Mabsat, nako po, makokontempt na sila. With all that said, I'm ready to answer your questions. Yan na. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ng statement o reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi? Hindi ka daw nag-a-attend, Amy Marcos. Parang pulong lang Hindi uma-attend sa mga hearings. Nako po. Pinagbabawalan siya o sila. So anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. I think you better ask herself or her regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement o yung mga term na ginamit niya bilang sagot sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, non-answer naman yung kanyang sagot Hindi naman niya kinonfront yung issue. Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon doon sa naging usapan o usapin. And then doon kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front to ay ang Discaya? I'm trying to arrange a meeting with her. And kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari.
para talagang at least pwede nating paghanapan o magsimula Forward natin ng konti. kabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, Aha. mayroong parliamentary courtesy na umiiral. Pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin through the House Speaker. Mhm. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Marlon, sir, according to DILG Secretary John Vic Remulla, parang iutos na ni PBBM na madali na yung pag-uwi kay former Congressman Saldico. Kinoconsider na nila ang hingin ng tulong ng Interpol at ng United Nations. So tingin nyo, di ba ninyo pa sinasabi na pwede yung sa United Nations? So too late ba itong action Hindi ito? naman, nothing is too late. Kasi ngayon pa lang naman nagsisimula Forward. para magkaroon ng Extradition. para reasonable certainty of conviction. Medyo mababa yung threshold. Pero pagdating sa husgado, napakabigat nun. Guilt beyond reasonable doubt ang kinakailangan. So, lahat ng ebidensyang kailangan maisalang sa korte, kailangan nandoon. So, still, kailangan pa rin na nandyan yung matibay na testimonya Wait ng lang, mahirap nang hanapin guys to. Pero merong shortcut. Ito to. Highlight. Ito na, highlight. Buti na lang may nakahandang highlight dito. Ito na. 1 minute lang to. opening statement. Ito. Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement. Okay, sir. Pwede? Go ahead, sir. Sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos. Magsabunutan daw kayo. Bakit naman, Senator Ping? Bakit? Ina-accuse ka niya ba na bading ka? Isa ka bang puganting Harry Roque? Joke lang. Ako po. O sige, tuloy. Sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, Okay. allocables and her baseless insults and untruthful Baseless insults. criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating Ay! Piluka yung buhok ni Senator Ping. Mukhang hindi. Mukhang may kilala tayong piluka ang buhok. Sino sa tingin nyo sa mga senador ang piluka ang buhok, mga kakabsat? Parang kilala ninyo ha. Sino yun? Ako di ako naniniwala na si Senator Ping yung piluka ang buhok. Agoy. Isa pa nga. Isa pa, Senator Ping, pasok. Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. Agoy. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Agoy, yun lang. Ibig sabihin, natural na natural yan, Senator Ping. Walang naretoke. Ganun ba? Sino ba yung naretoke doon? Agoy. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Oh. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa. Or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Yung! Kahit hindi kagwapuhan daw itong si Senator Ping, masarap pa rin maging isang tunay na lalaki. Nako po, retokada naman kasi ang mukha ni... Ganun ba, Sir Leonardo? Ganun ba? Really? Retokada talaga? Ganun ba? Ibig sabihin yan, hindi katulad ni Amy, puro rin. O, yung sasama nyo ha. Grabe kayo mga kakabsat ha. Huwag naman ganyan. Pero grabe rin itong sagot ni Senator Ping, mabsat. Ibang klase din mga kakabsat, no? Nako po. O, sige tuloy. Patapusin na natin to. At tulad ni na Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Oh, tragis. Meron pa bang part 2 ito? Parang feeling ko may part 2 pa to.
Wala. Umiinit eh. Dali nga lang. Amy versus Lacson. Tingnan nga natin. Lumalala tong kwento ah. Palala ng palala ito ah. O ito. Bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy, ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Ulit na. Wala pa pang iba. Napikon si Manang Amy kay Ping Lacson. Kailan to? January 12, 2 days ago. Bakit? Ano nangyari? Si Manang Amy may 2.5 billion pork barrel daw sa Cabral Files. Sabi ni Senator Lac. Okay. Naku naman. Kaya naman pala. O ano sinasabi nito? Siya nga, noong last year, Ayan na. isang presence sa distribution eh. Pag wala ka moral, Lagi siyempre, teka lang ha, teka lang. Lagi present sa distribution. Teka lang, hanap tayo. Ito mga ka-clear. Tama ito. Oo nga. Tapos ngayon, ano mga ka-clear siya ba yan? Ano? Ayan, Senator Amy. Dito wala naman siya picture nila. Ayun mga ka-clear. Kita niyo ba? Ayan. Wait lalaki ako pa. Sige, lakihan mo, attorney. Ayan, Ayan siya, DSWD! Ayun yung name niya, I am. Ito pa mga ka-clear. AX, mga ka-clear. AX, yan, AX, kita ba? AX! Ayan siya, Ayuda! My golly, wow. Muli na mga ginantunong pinansyal sa ilalim ng AX and DSW katuwang ang tanggapan Wala lang kang Leonardo. Tan. Ayun, Senator Amy Marcos. Ayan Ayan, dami pa. Meron pa bang iba? Hinimok ni Senator Ping Lacson ng kapwa senador si Amy Marcos sumipot sa gaganaping Blue Ribbon sa Lunes at maglatag ng ebidensya sa kanyang mga pinsang si ex-Speaker Martin Romualdez. Sa halip ng maliitin ang kredibilidad ng committee, sinagot ni Senator Lacson ang patutsada ni Marcos na magsabunutan na lang sila. Tumugon naman sang senadora sa isang social media post ukol sa sinabi ni Lacson. Agoy. Walang masama sa pagiging bakla, sabi niya. At ganun din sa nagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Wala namang kayo naman mga kakabsat wala namang masama sa pagpapa-enhance sa mukha. Huwag nyo nang batikusin. Okay na. Ayan nyo na kung retokada, wala na kayong magagawa. Okay lang naman daw. Wala namang masama talaga, di ba? Wala masama sa pagiging bakla. Naku po, sinong bakla? Tragis talaga si Amy Marcos. Kaya pala siya tinawag na miyaw-miyaw ng Senado. Pabida din, Kumbaga si miyaw-miyaw Kiko Barsaga ng Kongreso. Ito naman sa Senado, Amy Marcos. Kung dati itong si sino to? Si Marcoleta ang maingay, di ba? Siya ang talagang maingay, especially pag may hearing ang Blue Ribbon. Maingay talaga si Marcoleta. Ngayon, problema si Marcoleta dahil sa kanyang kaso, di ba? Naalala niyo yung Sose, tsaka yung Salen niya. May kaso siya di ba? Perjury. Pero problema ni Marcoleta yung kaso niya, kaya tahimik sila. Tingnan nyo, tahimik si Cheese, si Jinggoy, si Joel, lahat sila tumahimik. Ngayon, ito nang ngaw-ngaw naman ang ngaw-ngaw. Nako po. Paano ba yan? Wala naman daw masama sa pagiging nagpapainance sa mukha kahit anong parte sa sarili mo. Which is true, di ba? Grabing retokada talaga ni Baba. Uy, grabe. Wag naman kayo masyado. Gustong magpagtangis ng ilong si Ate Baba. Anong paki natin? Ha, sabi ni Sir Leonardo. Uy, grabe. Wag naman ganyan. Masasaktan si... Ano daw? In fairness, tumangos ang ilong ni Alibaba. Umiksi ng konti ang baba. Ayun, ganun ba? Ay, kamo. Para naman siya, okay lang yun. Wala namang problema sa Leonardo. Okay lang yun. Mag-retoking ka sa katawan mo. Pero at least si Senator Ping Lacson, proud na proud. Lalaking lalaki. At wala siyang binago sa mukha niya. Pati ngipin niya, hindi siya postiso. Wala siyang binago sa mukha, no? Kahit pangit daw siya, no? Pero, ayun lang.
totoo yung mukha niya, wala siyang binago. Yan si Senator Ping Lacson. Naomi Chin, shout out. Nagbabandagul lang Amy Marcos sa kakan. Oh my God. Palala ng palala to mga kapsat ha. Nako po. Nako po mga kapsat. O siya. Baka kasama pa mapupad to. Kato, latest lang to ha. January 14. Katasabi daw, walang masama sa pagiging bakla. Sinagot na po ni Senator Ping Lacson kanina yung kapsat mo. Lalaking lalaki po siya. Eto naman, bakit mo naman kasi sinasabi ang bakla si Kwan? Ikaw talaga, Manang Amy. Nako po. Ay, grabe. Lahat gusto mo awayin. Kung hindi si PBBM, si Lacson. Ha? Paano ba naman kasi? Kabado na sila, mabsat. Nalalapit na kasi yung ihahain na bagong impeachment ni Lustay. Kaya, ayun mga kakabsat. Naririnig niyo ba? Namang problema na sila. Kasi, lahat na ng paraan, mga kapsat, ginagawa nila, i-divert, pigilan, at kung ano-ano pang mga style na ginagawa nila, nako po. Ha? Sino daw ang bakla, sabi ni Gardo Zip? Aray ko mo. Sino nga ba Gardo Zap? Naspak manan. Nako pa. Yun nga, Lynn Mariano. Ha? The impeachment is waving. Hi, impeachment. Malapit na. 3 linggo na lang. 3 weeks to go, makakakabsat. Magpapile na sila ng impeachment. Hala. Kaya, tarantang-taranta na sila. Sobrang pagkataranta nila. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Delia Ramos, Naomi Chin, Lynn Mariano, Sir Leonardo, Gardo Zap. Kabadong-kabado na sila. Tingnan mo si Bato. More than 2 months. Nagtatago. Takot na takot. Diba? Tingnan mo si Pulong. Nang hamon na naman. Nagbanta. Ang isang duwagin yun. Nagbanta na naman. Tragis. Alak na kamote. Nasa Davao yung backlash na duwag sa boxing match. Yun nga. Basta Duterte, alam na natin yan. Wala nang bago dyan, Sir Leonardo. As is. Diba? Wala na. Kaya, nako po. Tahimik lang tayo. Nag-o-observe lang tayo, mga kakabsat. Nag-o-observe lang tayo. Kaya, kasi, kabado na sila. Alright, next topic tayo mga kabsat. Busit mga inis na yung mga garapata sa atin mga kabsat. Okay, here we go. Next topic tayo.